Good day, mga latest updates sa PVL. Ating ibibigay syempre kasama na dyan ang game schedule sa Game 2 ng finals na magaganap nga sa April 23, 2026. Saan ang venue, saan mapapanood. Ibibigay din natin ang latest team standing. Isa na lang makakakuha na ng medalya o kampyonato. At syempre ang mga talo, posible nga bang makabawi? Syempre hindi lang yan, ibibigay din natin ang naging game result kahapon, kasama na nga ang review ng game. Ano kaya ang naging kaganapan at sino-sino kaya ang naging star for the night para sa mga laban, at iba pang mga latest update about sa volleyball dito sa Pilipinas. Kaya tapusin niyo ang video para wala kayong makaligtaan. Kaya before that guys, please naman, road to 10k subscribers tayo. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell for more PVL, UAAP, Spiker Store volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo, and God bless. And guys, please naman, avail na kayo ng ating mga product dyan sa baba, dahil kapag ginamit nyo ang aking link ay may discount kayo kahit anong product. Maraming salamat. Well, bago tayo mag-umpisa ay kitang-kita naman natin na punong-puno ang venue, hindi lamang sa Battle for Gold, kahit Battle for Bronze ay maraming nanood. Kitang-kita ang suporta ng fans sa mga sinusuportahang team. Kaya naman syempre ating tignan at bigyan ng review, game result, ang mga naging kaganapan sa Game 1 ng final sa PBL AFC 2026. Narito po, sa Battle for Bronze nga sa unang laban nila sa Game 1 ng finals, nanalo nga ang PLDT kontra sa Farm Fresh and 5 sets sa mga scores na 22-25, 25-21, 27-25, 26-28 at 15-11. Player of the game ay si Kim Fajardo na may 36 excellent sets at 2 points. At sa Battle for Gold naman, nanalo nga ang Creamline kontra sa Signal in 3 straight sets sa mga scores na 25-22, 25-18 at 25-16. Player of the game ay si Gemma Galanza na may 17 points, 16 attacks, 13 excellent receptions. Ay nga guys, naging resulta ng laban kahapon sa Game 1 ng finals. Ngayon naman syempre ibibigyan natin ng konting review ang naging kaganapan. Masasabi nga natin na parang finals din ang naging ganap dito nga sa Battle for Bronze, dahil gitgitan yung laban na talaga naman ayaw magpatalo both teams. Kaya naman syempre deserve talaga kung sinong mananalo, at narito po ang kanilang stats ating silipin. Unahin natin sa Farm Fresh. Grabe si Trisha Tubo, 30 points. Napakasayang natalo sila. Halimaw talaga sa courts itong si Trisha. Samantalang si Molina may 15 points. Tubino 9 points, Paat 9 points, syempre si Meneses may 8 points, at Galang 8 points. Kung ating titignan, mga veterans player ang naglaro dito sa Farm Fresh na masasabi natin mga galing talaga at napahirapan ang PLDT. Samantalang ang PLDT naman, grabe si Davison, may 33 points, at grabe din yung mga double digits sa players, kasama na sina Reyes 13, Malaluan 11, Baron 10, at syempre si Kim Kennedy na may pangalawa sa may pinakamataas na score na may 16 points. Talaga naman masasabi natin na deserve anuman team manalo dito nga sa Farm Fresh at PLDT. Grabe din kasi yung galing nila, hindi lamang sa opensa, kahit sa depensa, halos both teams at mga players ay magagaling. Na masasabi nga natin deserve din na makuha ang mga individual awards, kaya depende na lamang yung consistent ang piliin. Kaya guys, hindi din ba kayo nang hinayang sa pera nang nanood kayo sa laban ng PLDT versus Farm Fresh, dahil sa galing nilang pinakita na para bang sila ang naghaharap sa Battle for Gold? Pa-comment ka dyan sa baba. Dako naman tayo sa Battle for Gold. Grabe, nang lumabas na nga ang Creamline at Signal players ay talagang dumagdong ang Smart Araneta Coliseum dahil nga sa dami ng fans nila. Especially si Pons at Gemma Galanza and Bea De Leon. Marami talaga ang tumili sa kanila dahil alam naman natin napakaraming fans ng mga players na ito. Ganun pa man overall, halos lahat naman talaga excited sa game. At syempre, naging intense na ang laban after the pagpapakilala sa kanila. Halos mapuno din ang Smart Araneta Coliseum sa Pink Nation o mga fans ng Creamline. Masasabi nga natin na kahit may fans ang Signal, grabe din talaga ang suporta ng Creamline fans sa kanila. At nakapag-boost pa ng confidence sa mga player dahil nanalo ang Creamline sa loob ng 3 straight sets. Na alam naman natin unexpected dahil sa pinakitang galing at talagang tapang ng Signal ng nakaraang laban.
laban nga sa CCS. At narito ating silipin ang kanilang stats. Dako na muna tayo sa Signal Super Spikers. Grabe sayang yung puntos na ibinigay ni Gunler dahil 17 points. Si Santos naman ay may 10 points. Dahil 3 straight points lamang ito ay expected na dadalawa lang ang talagang nakuha ng double digits sa Signal. Grabe din si Kayuna, may 6 points din at galing sa pagsiset. Marami sabi naging kampante ang Signal sa Creamline na pinaghandaan sila. Samantalang ang CCS naman, kung ating titignan, si Galanza na POG may 17 points, samahan ni Pons 11 points, at syempre si Carlos 9 points, De Leon 7 points, Panaga 5 points, at syempre si Di Guzman na may 4 points. Kaya naman kung ating titignan, overall, ginalingan talaga ng CCS. At masasabi nga natin revenge dahil sa pagkatalo nila sa Signal ng semifinals. Kaya naman ngayon sa game 1 ay talagang bawing-bawi ang Creamline. Alam naman natin at tiyak natin na babawi din ang Signal sa second game dahil hindi sila papayag na makuha agad ang kampyonato sa Creamline. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola at aabangan natin yan sa April 23 sa kanilang second game sa finals. Ay nagis, ibigay natin ang review ng games sa 4 na teams. Ngayon naman syempre ibigay natin ang standings. Battle for Bronze winner PLDT 1-0 at 0-1 naman syempre ang Farm Fresh. Battle for Gold winner 1-0 ang Creamline, 0-1 naman ang Signal. Ibig sabihin kapag nanalo ang Creamline ay sila na ang champion at kang manalo ulit sa game 2, itong ngang Signal ay may extension dahil may game 3 pa. Ganun pa man kapag nanalo na ang Creamline, matitigil na ang laro. Sa Battle for Bronze at tiyak point system ang pagbabasihan kung sino ang winner. Ganun pa man kaabang-abang ito. Kaya excited na ba kayo sa game 2? Ngayon naman syempre guys, ibibigay natin ang schedule sa game 2 ng final sa PBL AFC 2026. Narito po ang mga teams na maghaharap-harap at anong oras ang laro nila, saan venue. Una magharap nga sa Battle for Bronze, 3 PM. Ito ngang PLDT versus Farm Fresh. Venue, Smart Araneta Coliseum again. Sa April 23, 2026 yan. Second game naman, Battle for Gold, 5:30 PM. Creamline Smashers versus Signal Super Spikers. Venue, Smart Araneta Coliseum pa rin. Again, sa magtatanong sa ito mapapanood, may free po nito sa pvl.ph live. Kung may internet ang inyong cellphone, meron po sa cable sa channel na One Sports, One Sports Plus. Ngunit sila minsan hindi nagla-live, minsan nagla-live sila. Pakicheck. At syempre may bayad naman sa dalawang application, Pilipinas Live at Signal application. I-download at mag-register. Ayun na guys, ibigay natin ang latest update. Ngayon naman syempre, konting updates din sa iba, especially sa mga nanonood sa laban sa Game 1. Kitang-kita nga natin ang support ng mga dating Creamline players, especially sina Sato at iba pang players na grabe yung support sa dati nilang team na CCS. Hindi man nakapaglaro si Valdez, ngunit maganda yung laro ng Creamline at andyan siya lagi para reserba kung sakaling walang laro ang ibang players. Kaya wag na magtalo-talo at mang-bash. Kaya guys, yan ang ating updates today. Maraming salamat, pa-subscribe na lang. Thank you.